Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1, Quarter 2, Week 1 to 3. Likha ni Victoria Jet A. Colmenar. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Sofia. Samahan ninyo ako sa aking pag-aaral sa araw na ito. Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 2, Week 1 to 3. Ang paksang tatalakayan natin ngayon ay ang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa pamilya. Ngunit bago iyon, magdasal muna tayo mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon naman ay tumula tayo. Ang po at ang opo. Ang po at ang opo ni Rosalina Sebastian. Ang bilin sa akin ng ina't ama ko, maging magalangin, mamumupo ako. Pag kinakausap ng matandang tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Pag ang kausap ko'y matanda sa akin, na dapat igalang at dapat pupuin. Natutuwa ako na bigkas-bigkasin ang po at ang opo ng buong paggiliw. Tandaan, unang bilang, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawang bilang, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 6. Ikatlong bilang, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Isang biyayang maituturing ang pagkakaroon ng mga magulang o kapamilya. Mapalad ang isang batang katulad mo na may matatawag na nanay, tatay, ate, kuya, lolo o lola. Sila ay may tungkulin na pangalagaan at mahalin ka. Ituturo rin nila sa iyo ang kabutiang asal katulad ng mga nasa larawan sa ibaba. Ang unang larawan ay nagmamahalan. Ang ikalawang larawan ay nagtutulungan. Ang ikatlong larawan ay ang pakikinig habang may nagsasalita. At ang ikaapat na larawan ay ang pagsagot ng po at opo. Ito ay mga halimbawa ng kabutihang asal.
Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipakikita mo ang pagmamahal at paggalang sa magulang at kasapi ng pamilya. Ilan sa mga ito ay ang pagmamano, paghalik sa nakatatanda bilang pagbati, pakikinig habang may nagsasalita, pagsagot ng po at opo, at paggamit ng salitang pakiusap at salamat. Alam mo ba ang mga salitang may paggalang sa mga kasapi ng pamilya? Kung alam mo iyon, ano-ano ang mga ito? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kulayan ng puso na katapat ng mga salitang may paggalang at pagmamahal. Pumili ng nais na kulay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Kulayan ng puso na katapat ng mga salitang may paggalang at pagmamahal. Pumili ng nais na kulay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Opo, inay. Masusunod po. Opo, inay. Masusunod po. Ikalawang bilang. Itay, pakiabot po ang kanin. Itay, pakiabot po ang kanin. Ikatlong bilang. Ayaw ko nga, alis dyan. Ayaw ko nga, alis dyan. Ikaapat na bilang. Salamat po. Salamat po. Ikalimang bilang. Napakabagal mo naman. Dalian mo. Napakabagal mo naman. Dalian mo. Ang paggalang at pagmamahal sa magulang o kapamilya ay tanda ng pagmamahal mo sa kanila. Ito ay maituturing na kagandahang asal. Taglay mo kaya ang mga mabubuting asal na nabanggit? Ang pagiging magalang at mapagmahal ay kinagigiliwan ng nakararami, na ipakikita ito sa pamamagitan ng salita, kilos o gawa. Malamang ay hindi mo kinulayan ang ikatlo at ikalimang puso dahil hindi tama ang mga iyon. Sa iyong murang edad, dapat mo nang matutuhan ang mga ito. Paano mo nga ba ito magagawa? Maipakikita mo ang paggalang at pagmamahal sa kasapi ng pamilya gamit ang mga nasa ibaba. Ako, bilang isang mabuting anak, ay magmamano sa magulang at matatanda, palaging magpapasalamat, palaging gagamit ng pakiusap, palaging gagamit ng pakiusap, makikinig habang nagsasalita, hahalik o magmamano sa nakatatanda bilang pagbati, at palaging susunod sa utos. Alin-alin sa mga nakasulat sa mga bilog ang ginagawa mo na?
Alin-alin naman ang kailangan mo pang gawin? Higit mo pang maipakikita at maipadarama ang pagmamahal. Araw-araw mo itong isapuso at isabuhay. Tuklasin pa ang ibang pamamaraan. Basahin ang kwento tungkol sa kaarawan ni Annie. Pamagat, Kaarawan ni Ami. Isinulat ni G. T. Viloria. Tumugon kami sa paanyaya ni Aling Belen na dumalo sa kaarawan ni Ami, ang aking kaibigan. Nang araw na iyon ay napaaga ang aming dating sa kanilang tahanan. Magandang araw po, Aling Belen, ang aming pagbati. Magandang araw rin, mga anak. Tuloy kayo, ang wika ni Aling Belen. Abala ang lahat sa paghahanda. Sa aming paghihintay ay napansin namin ang madalas na paggamit nila ng po at opo sa pagsagot sa kanilang mga magulang. Sa tuwing may ipakikisuyo ang isa, ay laging may katambal na pakiusap. Agad na sinusunod ng magkakapatid ang iniuutos ng kanilang magulang. Mabilis nilang natapos ang paghahanda. Malapit na mag-umpisa ang salo-salo. Halina kayo, mga anak, nang kayo'y makakain na. Ang tawag ni Aling Belen. Inay, maaari ko na po bang hipan ang kandila ng aking cake? Ang pakiusap ni Ami. Oo naman, anak, tugon ni Aling Belen. Tumating ang Lolo Gil at Lola Gayle ni Ami. Agad niyang sinalubong ang mga ito. Inabot niya ang kamay ng dalawa at nagmano. Ibinigay naman nila ang regalo kay Ami. Maraming salamat po, ang kaniyang naging tugon. Nakangiting nilapitan ni Ami ang kanyang mga magulang. Humalik at yumakap ng mahigpit, sabay bigkas ng mga salitang, "Salamat po, inay at itay. Masayang-masaya po ako sa araw na ito." Mahigpit ring siyang niyakap ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check ang mga kilos o salitang may paggalang at pagmamahal. Lagyan naman ng X kung walang paggalang at pagmamahal mula sa nakasaad sa kwentong binasa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Lagyan ng check ang mga kilos o salitang may paggalang at pagmamahal. Lagyan naman ng X kung walang paggalang at pagmamahal mula sa nakasaad sa kwentong binasa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Agad na sinusunod ng magkakapatid ang iniuutos ng kanilang magulang. Agad na sinusunod ng magkakapatid ang iniuutos ng kanilang magulang.
Ikalawang bilang. Inay, maaari ko na po bang hipan ang kandila ng aking cake? Inay, maaari ko na po bang hipan ang kandila ng aking cake? Ikatlong bilang. Salamat po, Inay at Itay. Masayang-masaya po ako sa araw na ito. Salamat po, Inay at Itay. Masayang-masaya po ako sa araw na ito. Sa pagkakataong ito ay tiyak na handa ka ng ipamalas ang iyong natutuhan. Kaya mo na bang magpatuloy sa iba pang mga gawain? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang mga pahayag na may paggalang at pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Isulat ang letra ng pangungusap sa loob ng kahon. Hingi ng tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tukuyin ang mga pahayag na may paggalang at pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Isulat ang letra ng pangungusap sa loob ng kahon. Hingi ng tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Isulat ang letra ng pangungusap sa loob ng kahon. A. Wow! Napakasarap naman po nito, Inay. Salamat po sa pagluluto ng ulam. Wow! Napakasarap naman po nito, Inay. Salamat po sa pagluluto ng ulam. B. Utos kayo ng utos. Bakit ako na lang palagi pa? Utos kayo ng utos. Bakit ako na lang palagi pa? C. Mano po, Lola. Mano po, Lola. D. Mag-ingat po kayo, ate at kuya. Mag-ingat po kayo, ate at kuya. E. Maaari ko po bang hiramin ang iyong Crayola, kuya? Maaari ko po bang hiramin ang iyong Crayola, kuya? F. Bigyan mo ako ng tinapay dahil nagugutom ako. Bigyan mo ako ng tinapay dahil nagugutom ako. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Lagyan ng check ang kahon ng tamang sagot sa bawat sitwasyon. Maaaring humingi ng tulong sa iyong mga kasama sa bahay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Lagyan ng check ang kahon ng tamang sagot sa bawat sitwasyon. Maaaring humingi ng tulong sa iyong mga kasama sa bahay.
Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Hindi mo maabot ang laruan mo na nasa ibabaw ng kabinet. Ano ang sasabihin mo? Hindi mo maabot ang laruan mo na nasa ibabaw ng kabinet. Ano ang sasabihin mo? A. Kuya, pakiabot naman po ng aking laruan. A. Kuya, pakiabot naman po ng aking laruan. B. Iabot mo nga ang aking laruan. Dalian mo. B. Iabot mo nga ang aking laruan. Dalian mo. Ikalawang bilang. Dumating ang nanay mo galing trabaho at pagod na pagod. Sasabihin mong A. Kumusta po, inay? Mano po? A. Kumusta po, inay? Mano po? B. Gutom na ako. Wala pa bang pagkain? B. Gutom na ako. Wala pa bang pagkain? Ikatlong bilang. Tinatanong ka ng tatay at nanay mo kung tapos ka na sa iyong takdang aralin. Ang isasagot mo ay A. Opo, inay at itay. Natapos ko na po. A. Opo, inay at itay. Natapos ko na po. B. Hindi pa. Tinatamad pa ako. Mamaya na. B. Hindi pa. Tinatamad pa ako. Mamaya na. Ikaapat na bilang. Binigyan ka ng ate mo ng pasalubong. Sa tingin mo ay kakaunti at kulang ito. Sasabihan mo siya na A. Ito lamang? Akin na yan, dali. A. Ito lamang? Akin na yan, dali. B. Salamat po ate sa iyong pasalubong. B. Salamat po ate sa iyong pasalubong. Ikalimang bilang. Nagbibilin ang iyong ina bago umalis. Tinanong ka niya kung naintindihan mo. Sasagutin mo siya ng A. Naunawaan ko po, inay. A. Naunawaan ko po, inay. B. Oo na, umalis ka na nga. B. Oo na, umalis ka na nga. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Piliin ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa magulang o pamilya. Isulat ang letra ng tamang sagot
sa iyong kwaderno. Piliin ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa magulang o pamilya. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. A. Pagmano sa matatanda. A. Pagmano sa matatanda. B. Pasigaw sa paghingi ng pagkain. B. Pasigaw sa paghingi ng pagkain. C. Ayaw sumunod sa utos ni nanay. C. Ayaw sumunod sa utos ni nanay. D. Paggamit ng po at opo. D. Paggamit ng po at opo. E. Magpaalam kapag aalis. E. Magpaalam kapag aalis. F. Magpasalamat kay nanay. F. Magpasalamat kay nanay. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sagutin ang sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa aralin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sagutin ang sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa aralin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-abot sa kamay ng nakatatanda at idinidikit sa noo bilang tanda ng paggalang. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-abot sa kamay ng nakatatanda at idinidikit sa noo bilang tanda ng paggalang. Karagdagang panuto. Punan ng kakulangan letra upang mabuo ang tamang sagot. Ikalawang bilang. Ito ay sinasambit sa tuwing may mabuting nagagawa sa iyo o kaya ay sa tuwing may ibinibigay na anumang bagay sa iyo. Ito ay sinasambit sa tuwing may mabuting nagagawa sa iyo o kaya ay sa tuwing may ibinibigay na anumang bagay sa iyo. Karagdagang panuto. Punan ng kakulangan letra upang mabuo ang tamang sagot. Punan ng kakulangan letra upang mabuo ang tamang sagot. Ikatlong bilang. Ito ay ang magalang na tugon o sagot sa kausap. Ito ay magalang na tugon o sagot sa kausap. Karagdagang panuto. Punan ng kakulangan letra
upang mabuo ang tamang sagot. Punan ng kakulangan letra upang mabuo ang tamang sagot. Ika-4 na bilang. Bumisita ang iyong lolo at lola sa inyong bahay mula sa probinsya. Ano ang mabuti at dapat mong gawin? Bumisita ang iyong lolo at lola sa inyong bahay mula sa probinsya. Ano ang mabuti at dapat mong gawin? A. Magmano sa lolo at lola. B. Magtago sa loob ng kwarto. C. Humingi agad ng pasalubong. A. Magmano sa lolo at lola. B. Magtago sa loob ng kwarto. C. Humingi agad ng pasalubong. Ika-5 bilang. Nag-uusap ang iyong nanay at kapitbahay, ngunit may kailangan kang itanong. Ang gagawin mo ay: nag-uusap ang iyong nanay at kapitbahay, ngunit may kailangan kang itanong. Ang gagawin mo ay: A. Sisingit sa usapan. B. Paaalisin ang kapitbahay. C. Tatahimik muna at maghihintay makapagtanong. A. Sisingit sa usapan. B. Paaalisin ang kapitbahay. C. Tatahimik muna at maghihintay makapagtanong. Ika-6 na bilang. Kinakausap ka ng nanay at tatay mo sapagkat sila ay aalis muna. Ano ang dapat mong gawin? Kinakausap ka ng nanay at tatay mo sapagkat sila ay aalis muna. Ano ang dapat mong gawin? A. Makinig ng mabuti habang sila ay nagsasalita. B. Tumango lamang at ipagpatuloy ang paglalaro. C. Lakasan ng TV habang sila ay nagsasalita. A. Makinig ng mabuti habang sila ay nagsasalita. B. Tumango lamang at ipagpatuloy ang paglalaro. C. Lakasan ng TV habang sila ay nagsasalita. Ika-7 bilang. Tinatanong ka ng ate mo kung kumain ka na. Ano ang isasagot mo? Tinatanong ka ng ate mo kung kumain ka na. Ano ang isasagot mo? A. Opo, ate, kumain na po ako. B. Oo nga, ang kulit. C. Oo, kanina pa. A. Opo, ate, kumain na po ako. B. Oo nga, ang kulit. C. Oo, kanina pa.
Ikawalong bilang. Naubusan ka ng Crayola at hindi mo matapos ang iyong gawain. Ano ang sasabihin mo sa iyong kuya? Naubusan ka ng Crayola at hindi mo matapos ang iyong gawain. Ano ang sasabihin mo sa iyong kuya? A. Hoy! Wala na akong Crayola. B. Kuya, maaari po bang makahiram sa iyo? C. Dalhin mo dito ang Crayola mo, gagamitin ko. A. Hoy, wala na akong Crayola. B. Kuya, maaari po bang makahiram sa iyo? C. Dalhin mo dito ang Crayola mo, gagamitin ko. Ikasyam na bilang. Binigyan ka ng tatay mo ng pasalubong galing sa kanyang trabaho. Ano ang sasabihin mo? Binigyan ka ng tatay mo ng pasalubong galing sa kanyang trabaho. Ano ang sasabihin mo? A. Salamat po, itay. B. Bitin, wala na bang iba? C. Yes, akin lahat ito, walang hihingi. A. Salamat po, itay. B. Bitin, wala na bang iba? C. Yes, akin lahat ito, walang hihingi. Ikasampung bilang. Napagalitan ka ng iyong nanay. Sasabihin mong, napagalitan ka ng iyong nanay. Sasabihin mong, A. Nakakainis, di na ako magsasalita. B. Patawad po, hindi na po mauulit. C. Ayaw ko na sa'yo, hindi kita bati. A. Nakakainis, di na ako magsasalita. B. Patawad po, hindi na po mauulit. C. Ayaw ko na sa'yo, hindi kita bati. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Ipakita o isagawa ang bawat sitwasyon sa tulong ng kasapi ng pamilya. Tagubilin sa gabay. Basahin o gawin ang sitwasyon sa harap ng mag-aaral. Kopyahin ang talaan sa ibaba sa isang malinis na papel o bond paper. Isulat ang naging sagot o tugon ng bata. Basahin o gawin ang sitwasyon sa harap ng mag-aaral. Kopyahin ang talaan sa ibaba sa isang malinis na papel o bond paper. Isulat ang naging sagot o tugon ng bata. Lagyan ng check ang column B kung hindi wasto ang naging sagot. Itama ito at ipaulit sa mag-aaral hanggang makabuo ng magalang na sagot. Lagyan ng check
Ang kolong B kung hindi wasto ang naging sagot. Itama ito at ipaulit sa mag-aaral hanggang makabuo ng magalang na sagot. Sitwasyon. Sagot o tugon ng mag-aaral. Hanay A at Hanay B. Unang bilang. Ipakukuha mo sa iyong nanay ang damit na iyong isusuot. Paano mo ito sasabihin? Ipakukuha mo sa iyong nanay ang damit na iyong isusuot. Paano mo ito sasabihin? Ikalawang bilang. Binigyan ka ng ate o kuya mo ng tinapay. Ano ang sasabihin mo? Binigyan ka ng ate o kuya mo ng tinapay. Ano ang sasabihin mo? Ikatlong bilang. Inutusan ka ng nanay mo na ayusin ang iyong mga laruan. Ano ang gagawin mo? Inutusan ka ng nanay mo na ayusin ang mga laruan. Ano ang gagawin mo? Ikaapat na bilang. Tinanong ka ng tatay mo, kumain ka na ba, anak? Ano ang isasagot mo? Tinanong ka ng tatay mo, kumain ka na ba, anak? Ano ang isasagot mo? Ikalimang bilang. Dumating ang iyong lolo. Ano ang gagawin mo? Dumating ang iyong lolo. Ano ang gagawin mo? Gawain sa pagkatuto bilang 8. Kumpletuhin ang pangako. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pangako ng paggalang at pagmamahal. Ako si, isulat sa patlang ang iyong buong pangalan. Ay laging magiging magalang at mapagmahal sa aking mga magulang at iba pang kasapi ng aming pamilya. Ipakikita ko ito sa pamamagitan ng isulat sa patlang ang mga gagawin mo upang maipakita ang kagandahang asal. Nagawa na ba, mga bata? Magaling! Bilang pangwakas, masasabi mo na punan ng kakulangan letra upang mabuo ang tamang sagot. Punan ng kakulangan letra upang mabuo ang tamang sagot.
Tandaan, mahalaga ang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa mga nakatatanda. Nararapat na taglayin mo ang magagandang asal na ito. Laging magpasalamat. Gumamit ng po at opo. Ugaliing makiusap sa tuwing nakikisuyo. Magbigay galang sa pamamagitan ng pagmamano. Magaling mga bata! Ngayon ay nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1, Quarter 2, Week 1 to 3. Reference: Pivot 4A, Learner's Material. Edukasyon sa Pagpapakatao, Ikalawang Markahan, Week 1 to 3. Pahina 6 hanggang 17. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Salamat!